Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa media. So bago po tayo magsimula, meron pong statement ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Secretary? Well, good afternoon to everybody. Nice to see everybody. Mukhang malaki ang interest ninyo sa aking sasabihin. Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, at nung tinanggap ko yung posisyon, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa din ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Saldico tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course, we had our pleasantries, and basically ang hiningi sa akin ni Saldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko tong request sa kanya. And it was very timely that we have the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang
binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Sinabi ni Saldico noong April 2023, oops, sandali, kamali ako. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag nilang malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Di ba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Sandali, may tumatawag. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Inverga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Town Homes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta ron
for official business only, specifically for the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita nyo at narinig ang aking sinabi sa Kongreso na siya mismo, si Saldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to. Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent din ni Saldico. So, Saldico, magbigay na ka ng consent mo para makita nila ng public na to. Pakilang. Diba? Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan at alam niyo ng lahat yon. Kaya, kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent pa sa lahat to level the playing field katulad ng ginawa natin sa asukal. At gagawin pa natin to sa mga ibang commodities. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests. Naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin. At gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman. Ang kanyang interes at agenda ay pang-sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Secretary. So sa lahat na magtatanong, isang tanong lang at isang follow-up question. Pakisabi po lang ang inyong pangalan at ang opisina na inyong nire-represent. Yes, ma'am. Sige po. Good morning po, Secretary. Angie de la Cruz, Filipino Star ngayon. Meron po kayong sinabi kanina na year 2020 pa. Bakit ngayon lang ito nyo sinasabi? Mga issues na to. Which issue? Yung mga hinihingi sa inyo ni... Well, yung sa hinihingi niya sa isda, nasabi ko na yun, di ba? Yung sa asukal, actually, wini-withhold ko eh. Kasi alam ko titira siya eh. Kaya ngayon ko na ilalabas. Actually, mga taga-DA ito eh. Kaya lang, siyempre, alam mo, sanay hindi naman tayo pipitsugin na kaya lang niya apakan eh. Di ba? So, palagi tayo meron pang sarami niyang kalokohan eh. Marami talagang nangyari sa mga kalokohan niya. Kaya ito yun, nilalahad ko na. She tends to twist the facts eh. Ito yung totoo. Ito yung totoo nangyari. Siya yung gusto. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Sir, dun sa mga ginagawa niyang paninira sa iyo, may plan ka ba na kasuhan siya? Well, since kahapon lang nangyari yan, at medyo galing pa akong probinsya na nakita ko at biglang tumatawag na kayo lahat sa akin. Siyempre, hindi ko pa masyadong pag-isipan. Pero kanina, one of my DA, sir, kasuhan mo na. So, I told them to prepare a case, but whether to file it or not, siyempre, gusto ko talagang filean na ngayon, no? Pero siyempre, we have to think, kailangan tayo mag-isip na buti. Kung kakasuhan niyo po, anong particular na kaso? Cyber libel. Thank you. Sino pong susunod na Yes, ma'am, please. Good afternoon po. Isa Umali po from DCWB Secretary. Ayan. Tingnan lang po. Opo. Secretary, sa palagay niyo po, ano po yung malalim na hugot ni former Congressman Zaldico? Bakit niya po ginagawa ito? Kasi 'di ba, series of videos, una si President Marcos yung inaksahan for budget insertions, then ang House Majority Leader Sandro Marcos, then First Lady Liza Marcos na ngayon, then nadadamay pati yung ginagawa sa Kamara na investigation na legit naman, 'di ba? Ano pong palagay niyo? Well, sa aking personal observation dyan, ano na yan eh, kapit patalim na yan eh.
wala nang mapuntahan. Lahat tinuturo na siya eh. Di ba? Lahat ng kadil niya tinuturo na siya. His back is against the wall. So parang kung ako, siguro ang concept niya, kung ako'y babagsak, sama-sama na tayo lahat. Kahit yung mga inosente. Di ba? Pero doon po sa businesses po ni former Congressman Zaldico, meron pa rin ho ba kayong nakita pang iba na irregular na posible pong ibulgar po ninyo sa mga susunod na araw? Well, meron mga ilan akong nakitang mga issues even with kasi okay, meron siyang in-insert dito before my time eh. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Tapos nung tinanong ko sa kanya, ba't tinanggal mo tong pera dito? Sabi niya, may sekretary na eh. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. Secretary, gaano kalaki tong amount na gusto sanang i-insert? And what year Kaya po? na-insert na niya yun eh. Oh. Hinugot lang eh. Uh-huh. Siguro mga 1.5 billion yan at the time. Anong year It was po? under the PCA. Oh, okay. Thank you, Isa. Gab, from DCMM. Good afternoon po, Sec Kiko. Follow-up lang po dun sa in-insert po niya. Para saan po yun? Anong proyekto ang paggagamitan po niya ng 1.5 billion po na yun? I have to get the details on that because it was just a short conversation namin at that time. But hinahanap ko lang sa ba't nawala yung pera? Diba? Pero linipat lang yan. I think it was on a budget season. Kasi ang problema doon, pumasok ako dito November 6, 2023 eh. And yung patapos na yung budget yun eh. So parang hindi rin ako masyadong familiar with government budget systems and everything. Eh. But I can give you the information once I look for it. Sec Kaya Kiko, hindi ko rin masabi kaagad kasi while I know it happened, I have to get the details. Sec Kiko, yung mga request po niya sa inyo na pagkalalaking mga agricultural commodities, isda and yung sugar, hindi po ba ito papatak sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act? Baka pwedeng yun po ang maging kaso na? Well, hindi naman nangyari. Kasi I said no. Diba? Hindi naman niya ako kaya lagyan eh. Diba? Hindi na niya ako ma-influence. Hindi naman siya yung boss ko. Diba? So, and I said no, and there's no crime. Technically. How did it happen po, Sec? Ano pong magiging effect po nun sa ating mga farmers, sugarcane farmers, and fishermen? Well, definitely, di ba? Kung mas sobrang rami ang importation mo, definitely babagsak ang presyo ng commodity na yun sa farm gate level. So, apektado talaga. Malulugi yung mga farmers natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala siyang interest kundi sarili niya eh. Diba? Wala siyang pakiram kahit kanino. Thank you, Gab. Sino pa magtatanong? Good afternoon po. Eliza Insigne from IBC 13. Are you saying, sir, na even before itong mga allegations sa corruption ni Zaldico, matagal nang meron siyang connection sa Department of Agriculture? Well, I cannot say that I cannot be sure of that because I was never in government, no? It is safe to assume siguro na marami na siyang pinakailaman o marami siyang pinapasukan sa gobyerno. Kasi naririnig naman natin, meron siyang tablet, may kung ano-ano pa. So, I would assume lang. I mean, but I cannot confirm. Sir, sa tingin niyo, gaano katagal nang may ganitong connection si Zaldico sa Department of Agriculture? I'm not sure, honestly, kasi nung pagpasok ko ng 2024, that was 1.5 year from the time, from the administration, ano? So hindi ko masasabi talaga eh. Wala din ako experience at all sa government work eh, or government transactions before that eh. Kaya hindi ko siya kilala before. I only met him as the DA Secretary. Okay, si Jordine and then si Ian. Ay, sorry, Badan po. Hello, good afternoon, sir. How would you describe the entirety nung tell-all deal mo ni Representative Ko? And ano na po yung moral ng DA family as we speak? Well, it's total baloney, no? Technically.
Sinabi ko nga, parang kang script sa Netflix series eh. 'Di ba? Talagang ang galing, pwede kong tawagin siya mananahi eh. Ang galing magtahi ng kwento. As far as the DA family is concerned, alam mo, sistema namin dito, lahat ng issues, hindi lang ako nagde-decide eh. I get everybody together. So para pag nag-umawa kami ng desisyon o patakaran, we are all in unison eh. So lahat ng ginawa namin, lahat ng diskarte namin sa presyo, sa pag-control ng importation at ganito, yung karamihan ng mga tao nakikita yung taga-DA doon, naririnig niya habang, actually recorded pa namin yung mga aming mga sinasabi kasi tinatranscribe namin eh, like a minutes of a meeting. So, alam naman ng mga taga-DA gaano kami kasolid dito sa aming mission, to bring down the cost of agricultural products to the consumers, and ang importanteng kumita ang ating mga magsasaka, lalo na yung ating Pangulo. Ang ating Pangulo ay nakatutok talaga dun sa mission namin na yun, at yun ang kanyang mga prime directive, na kailangan kumita ang ating magsasaka at kailangan yung food inflation mapababa. Thank you, Jardine. Si Iya muna. Tapos. Hi, Sec. Ano po yung fishing companies na ginagamit ni Zaldico to ask for license? Tapos, do we know po kung malinis yung history ng mga fishing companies na to? Okay. Yung isa is a ZC Victory Fishing Company. Well, sa investigation ko before pa, alam ko naman yung ZC doesn't mean Zaldico. It is a real fishing company based in General Santos. So, the legitimate fishing company, kaya lang, hindi sila dapat mabigyan ng 1,000 containers, di ba? They are not qualified for that. Then meron naman Baywatch and Ocean Flower Aquamarine Products and FB St. Jude Fishing Company. Yung dalawa na yon, bogus yun. May isa lang barko na maliit na nakatali lang, hindi nangingisda, pero humihingi ng malagyan ng another 1,000 at another 1,000 containers. They're not qualified. And basically parang paper fishing company to in an essence with one asset, parang ganun. Okay, Alden. Hello, Sec. Alden po from the Philippine Star. Sir, some business leaders have already spoken about corruption crippling the economy. Can we get a statement from you, sir, na amid these allegations, it's still conducive to do business here in the Philippines? Well, tomorrow, next week, I would just like to, na hindi naman ganun talaga yung sentiment ng foreign investor. Actually, mag-groundbreak kami sa bagong planta na itatayo ng mga Korean investors sa Cabanatuan to manufacture agricultural machineries. The Korean ambassador will be there, the investors will be there na marami. Then even I think the Minister of Agriculture ng Korea darating din, So that clearly shows that they are supporting the DA and they still have confidence in the Philippines. Of course, talaga naman itong mga pinagsasabi, itong Netflix series ni Zaldico, siyempre naman marami din matatakot, di ba? Kaya nga, for me, this is already a matter of national security. Dahil sa kaso, puro offered all the lies na sinasabi niya, siyempre, some people might believe it eh. Yan ang problema eh, di ba? So, it might have some effect. But then, as I said, as far as our ODA funds are na binibigay sa DA at yung investors sa agriculture na foreign like CP, lahat laban. So walang problema sa investment sa agriculture. So, sir, would you characterize the business confidence in the Philippines today as still strong po? Or ano bang adjective bang? Well, our economy is actually very good. At ang balita ko nga, baka bumaba pa interest rates soon eh. So that's a good sign. So stock markets recently are moving up, So yung peso na lang ang issue ngayon tingin ko, but of course if the government releases at pumps money into the economy para maumpisa na ulit yung mga government projects, and that should stabilize everything and maging smooth na ulit. Thank you. Thank you, Alden. Last two question tayo. Si Bea sa Bamurad. Okay. Tapos si Ivel.
Secretary, good afternoon po. Regarding dun sa filing of cases natin na cyber libel, saan po natin siya balak i-file? Sa Office of the Ombudsman po ba? Or we're looking into lumapit po sa Philippine National Police, especially dun po sa ating anti-cybercrime group, kung saan po natin to balak isampa, sir? Well, alam ko kung, kasi personal yan eh. It's a personal case eh. So, since I live in Makati and I'm a botante ng Makati, malamang doon ko i-file. Or if not, sa Quezon City, which is kasi dito ako nag-opisina. Thank you. But sir, do we thinking po na lumapit sa any law enforcement agencies maliban po doon sa malapit sa atin, no? Para mas masolusyonan po siya since the PNP is also have their anti-cybercrime unit, no? So balak po ba nating lumapit doon sa anti-cybercrime unit nila? Honestly, thank you for that suggestion. Hindi ko pa naisip yun eh. So, I will do that. Thank you for the suggestion. Thank you. Well, go ahead. Sec, in any case po na bumalik na or magpakita na si Zaldico, are you willing na humarap din sa hearings? Yes. So, sa hearings po ba, ipapakita na natin yung mga evidence na sabi nyo nga kanina na hindi po muna pwedeng ipakita sa media? If I am instructed by the court, or if we have a court order, definitely. Gusto ko na nga pakita sa inyo eh, kaya lang I'm bound by the law eh. Last na. Si Stephanie, last na. Okay. Pakigamit ng mic, Steph. Sorry po, Sec. Ano lang po, para lang kompleto na yung details namin. Kailan nyo po target i-file po yung cyber libel case po? Sorry, nakalina ko lang naisip eh. Kaya I'm waiting for I haven't yet to talk to my personal legal team eh. Apo, pero possible na within November or December po? Well, like in any case, we have to be very careful, we have to be very thorough eh. Para pag-file natin ng kaso, pulido. Diba? Kasi pag may mamadaliin mo something, baka magkamali ka at sayang yung lahat ng effort natin eh. So, well, hopefully gusto ko sana, worst case, January next year, no? Which is just around the corner. Earliest siguro, baka January 2026 siguro. Tsaka siyempre, Pasko naman, na medyo mag-relax muna tayo. Maraming salamat, Stephanie. Diyan po nagtatapos yung ating punong balitaan ngayong hapon. Maraming salamat po. Anyway, meron tayong kadiwa ng Pangulo Expo tomorrow sa kailan yan? Kailan yan? Sa tomorrow and 28 to 30. So I'll be there on the 28 and kung gusto niyo akong ambusin doon, pwede naman. Sa Intramuros. Makabili na rin kayo ng murang pagkain.